Hello! Ito po si Alwin Ignacio, The Diva That You Love. Kasama ko ang kaibigang bonggang-bongga. Glenn si Bongga! Ito po ang The Kitty Show. Ang Tarayan at Talakayan Showbiz Edition. Pag-uusapan po natin ito, ang kinasabi nilang Hinaniko Natividad at si Nico Loco na mga sausawerang totoo kasi nga meron tayong aral na matututunan sa pangyayari at kaganapang ito. Wala po kaming pakaalam ni Glenn at wala kaming panahong dalirutin kung ano-ano ang mga kaganapan Kasi napag-usapan na siya. tungkol dito. Napag-usapan na po ng sangrekwang mga Correct. tao ang mga bagay-bagay. Ang dapat lang po nating matutuan, una, lahat po tayo, ito para sa akin kaibigan ha, lahat po tayo ay may karapatang magsabi ng ating mga opinyon. Popular man yon o hindi. Ang importante, nakasabi nyo ang inyong saloobin. Ang sa akin lang, sana lang yung mga mag-uopinyon talaga, huwag nyo i-delete Oo, yung mga opinyon nyo. panindigan. Panindigan nyo. At huwag kaming paghulain at pag-isipin kung sino ang inyong gustong parunggitan. Pangalanan na. Tutal, mga lalaki naman kayong dalawa. At yung pinarurunggitan nyo naman, ay lalaki pa rin. Tama? Sabi nga, di ba? Di ba? Lalaki nga daw siya, di ba? Di ba? So sa akin, ganun lang. Wala akong masasabi tungkol sa kung gaano kalakas o kasikat yung segment. Di ba? Kung saan nanggaling ang lahat ng kaguluhang ito. Ang aral lang naman sa segment na yan ay una, lahat ng mga sumasali sa nasabing segment, gusto talaga silang mapag-usapan. Kasi, kung di mo naman gusto mong pag-usapan, bakit mo naman ibubulgar Oo nga. ang mga kasawian mo tungkol sa pagmamahalan at sa pagroromansa? Diba? Ang hindi lang ako comfortable at tama naman na sabi sa akin ng aking kaibigang bonggang-bongga na meron ng palang psikolohista ang nasabing segment na Yes. siya gumagabay sa mga host. Kasi po minsan, pag Di lang sa mga host, pati doon sa mga contestant. guest. Oo. Kasi po minsan, pag napapanood ko o nakisilip ko ang nasabing segment, nakakaramdam ako ng discomfort. Kasi ang dating po sa akin, parang ekspertong totoo ang lahat ng mga taong nagsasalita at nag-aanalisa tungkol sa pagkasira at pagkawasak ng isang romansahan at pagmamahalan. Kasi ang ganyan po klaseng karanasan, case-to-case basis, ang magwo-work kay Glenn, hindi magwo-work sa akin. Ang karanasan ko, iba ang karanasan ni Glenn. Ang dating po kasi sa akin, correct me if I'm wrong, kaibigan ha, ikaw dapat kasalitiin ka pagkatapos ito, parang all-knowing yung mga host tungkol sa kalakaran ng pagmamahal at pagroromansa na minsan dumadating na sa punto na parang, oops, teka. Bakit parang masyado nang ini-impose yung kanilang mga opinyon na parang yung mga opinyon nila tungkol sa mga bagay-bagay na kanilang pinag-uusapan ay talagang tama at sakto. Go, kapatid. Kasi ikaw pinapanood mo talaga yung show. Ako, pinapanood ko talaga siya. Siyempre, sa akin naman, sa opinion ko naman, kumbaga, hindi naman superimpose, pero kumbaga, nagbibigay din ng opinion yung mga host, kasi siyempre may mga naranasan din naman sila. So somehow, may mga relate din kung ano, or halimbawa sa mga kaibigan nila, sa mga kakilala nila, na alam nila yung storya. So, somehow, nakaka-relate sila dun sa istorya ng searcher at saka ng mga even yung mga searchy, di ba? So, kaya for some reason, syempre, may mga opinion din silang nababanggit, di ba? Pero kumbaga, yung iba kasi masyadong kaya nga minsan light yung yung treatment, 'di ba? Ginagawang light nung mga host para hindi masyadong mabigat. 'Di ba? Ganun yung sa tingin ko. At saka sabi nga nila, nag-undergo naman ng may mga psychology sila doon tawag doon. Gumagabay. Oo, gumagabay doon sa mga searchers, sa mga searchy
before and after nung Yung segment, segment. nung show. Oo. Kaya kumbaga, nagkakaroon naman sila ng information o kung ano man yung term na tawag doon. Mm. Okay. Saka isa pang gusto ko lang i-express, hindi rin po ako komportable na kasi iba ang damdamin ng totoong babae pagdating sa pakikipagrelasyon, sa pagkasira nito. At kahit pa sabi mo meron kong kaibigang mga babae, iba pa rin ang damdamin ng bakla pagdating sa pakikipagrelasyon at pagkasira nito. Diba? So sa akin, kung ang pakiwari talaga ni Vice Ganda ay siya ay babaeng babae, kaya ganun lagi ang kanyang mga opinyon tungkol sa pagkasira ng relasyon, ikaw yan, Vice. Hindi ko yan kakantiin. Karapatan mo yan dahil sabi ko nga, dahil sa demokrasya tayo. Pero pakakatandaan mo lang palagi na iba ang tunay mong damdamin bilang bakla kung ikakumpara mo sa tunay na damdamin ng totoong babae. Yun lang. What can you say about that? Ako hindi ko naman nakikita na gano'n yung na ginagawa ni Vice na parang inaano niya yung sarili niya sa kumbaga Sitwasyon. sa sitwasyon ng babae, 'di ba? Mm-mm. Hindi naman lagi niyang lagi nga niyang mini-make fun na nga ngayon na Mhm. hindi daw ako babae, lalaki daw ako, 'di ba? Mm. Yun nga. So, ewan ko, hindi naman ako naaapektuhan ng negatively dun Mhm. kasi kung papanoorin mo yung segment, para sa akin hindi hindi pangit yung dating nung minsan may mga lang, may May mga off. may mga oo, may mga Off words or moments. oo, May off na moments. oo, may mga gano'n, may mga moments na gano'n na medyo napu-push, 'di ba? Mm. Pero bumabawi naman si Vice. Yun Mhm. yung yun yung yun yung base sa pagkakapanood ko. At Hmm. saka ang lang, kumbaga binibigyan niya naman yung chance yung mga searcher at saka searchy na na kumbaga i-express din yung sarili nila. Hindi naman Mhm. niya totally sinasapawan. Minamanipula. Oo, hindi niya Al mina-manipulate, 'di ba? Mhm. At saka kung nagiging issue na yung mga beso-beso, sa tingin ko 'wag na lang nila ipagawa dun sa mga kumbaga sabihan na yung mga searcher, searchy na Walang wala besuhan. ng ganito para wala ng issue. Wala ng Oo, usapin. kasi nagkakaroon pa ng issue pati nga yung pag daw, 'pag pogi puwede, 'pag pangit hindi. Oo, Pero oo. hindi ba naiisip ng mga nagkomento na gano'n na sila yung nagdi-discriminate dahil Mhm. sinabi nilang pangit yung 'di ba? Yung isang Pangit yung isang contestant. guy na kung sa titignan mo naman siya, hindi naman siya pangit. Mhm. So, sila yung nagsasabi ng ng sila yung nagdi-discriminate o na para nag-humiliate dun sa Okay. Ano naman ang masasabi mo dun sa mga ninindak kay Nico Natividad na maaari siyang mawalan ng trabaho? ayun nga, may mga netizens nga na May gano'n. na May nagsabi ng gano'n, panawagan. na actually sinabi rin naman ni Nico na na maiintindihan niya kung sakaling mangyari man, 'di ba? Oo. Pero ako, 'wag naman yung gano'n. Kasi nag-express lang din naman yung tao ng kanyang opinyon. Sana nga lang, Nico, panindigan mo, 'di ba? Hindi mo binura. Kaya sumunod raw siya sa pamunuan niya, eh. Kaya niya binura. Kaya lang may mga issue pa na sabi niya sa pamunuan niya, pero may lumabas na galing dun sa kanyang Asawa. misis, 'di ba? Oo. Oo, Well, na whatever sa'kin whatever is the case, basta kayo po ay may pinahayag, mm. dapat totoo sa loob niyo yung pinahayag niyo. Oo, At saka alam mo pangalawa, yung pangatawanan niyo. 'Di ba, 'wag mong i-delete. oo, alam mo dapat yung consequences nung gagawin mo, 'di ba? Oo, Bago sabi nga think before you yung click, 'di click. ba? Basta sa akin, hindi po tama ang pambubuli. Yun ang bottom line ng mga ine-express ni Nico at yung isa pang Nico.
Oo, 2 nung Nico. 2 Nico. So, 'wag nating gawing dahil nakakatuwa at dahil nga magaan ang pagde-deliver, katanggap-tanggap. Sa ibang tao, maaaring katanggap-tanggap 'yon, nakakaaliw, nakakapagdulot ng kaligayahan sa inyo, pero maraming tao na sensitive, na Mm. nasasaktan sa gano'ng klaseng pagbibiro. Sa atin biro, sa kanila ang dating bullying. So, dapat talaga maging maingat tayo sa lahat ng mga salitang binibitawan natin, lalo na on national TV. Kasi totoo rin naman na maaaring makaimpluwensiya ito. Maaari, hindi namin sinabing sigurado. Oo. Maaaring makaimpluwensiya ito sa mga nanonood. Pero hindi naman nandiyan naman ang mga magulang, 'di ba? Para gabayan ang kanilang mga anak Kaso 'pag nga, nakikita nilang hindi na tama ang kinikilos o sinasabi. yun nga yung nagiging problema, not all the time nagagabayan ng mga magulang yung mga anak, 'di ba? Well, again, labas po kami doon ng usapang pamilya na yan. Correct. Basta sa amin, lahat po tayo ay may karapatang magsabi ng ating mga opinyon, respetuhan lang po. At Yes. kagaya na sinabi namin nung panimula, kung meron kayong opinyon, panindigan nyo. Yun lamang. Kaya hinihiling namin na kayo ay mag-subscribe sa aming YouTube channel sa Diaryo Tirada at sundan kami sa aming Facebook pagina para hindi kayo maeskupan. Ang The TT Show po ay pinapalabas tuwing Sabado at Linggo alas 4 ng hapon. Ito po si Alwin Ignacio, the Diva that you love. Kasama ko ang kaibigang bonggang-bongga. Yan si Bongga. Ito po ang The TT Show, ang Tarayan at Talakayan Showbiz Edition. Magandang linggo po sa ating lahat. Yes, happy Sunday. Bye-bye. Bye, Thank you everyone. po.